hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din po, Father. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Taon-taon, kapag sumasapit ang ikatlong linggo ng Adbyento, inaanyayahan tayo ng pagdiriwang na magalak. Kaya nga tinawag itong magalak o mas kilala rin sa tawag na Gaudete Sunday sa kadahilanan na ang unang pambungad na antifona nagsisimula sa paanyaya, magalak kayong lagi. Kung ito ngayon ang paanyaya ng pagdiriwang sa linggong ito, magandang itanong sa atin, bakit dapat tayong magalak? Ano ang dahilan ng kagalakang nag-aanyaya sa atin? Siguro para sa iba na merong mga mahal sa buhay na OFW ngayon uuwi para magdiwang ng Pasko, talagang magagalak ka kung kasama mo ang iyong mahal sa buhay. O di naman kaya, kung meron kang isang bagay na pakanais-nais na makamit, ngayon, reregaluhan ka, ipagkakalob sa iyo, tiyak magagalak ka. Maraming pamamaraan, mga kapatid, para ipahayag ang kagalakang iyan. Minsan nga, para sa mga ordinaryong lalaki na tambay, magkaroon lang ng inuman, nagagalak na sila. Para naman sa ating karamihang Pilipino, kapag merong pagdiriwang, may bidyoke, nasasayahan na sila. Lalo na kung may mga palaro ang ating pupuntahang salo-salo. Pero sa panahong ito ng Adbyento, ano nga ba ang tunay na kagalakan na paanyaya sa atin? Una, ipinababatid sa atin, dapat magalak tayo at ang galak na iyan ay dahil sa Diyos. Sa Diyos na una sa lahat ay paririto. Kaya nga ang panahon ng Adbyento ay kinikilalang panahon ng pagdating. Nino? Walang iba kundi ni Jesus. Ginugunita natin, mga kapatid, ang unang pagparito ni Jesus, taglay ang kanyang kababaang loob. Ikalawa, minumula tayo ng pagdiriwang na ito na dapat tayong magalak. Bakit? Dahil dumating na ang Panginoong Hesukristo. At sa kanyang pagdating, nananatili ang kanyang presensya sa atin. Mapapansin nyo ang presensya ng Panginoon sa atin, lalong-lalo na kapag tayo natitipon sa banal na pagdiriwang ng misa, ramdam na ramdam ng bawat isa. Suriin nyo po, kapag linggo-linggo na dumadalo kayo ng pagdiriwang ng misa, umuwi ba kayong luhaan? Umuwi ba kayong malungkot? Umuwi tayo, maganda ang pakiramdam, masaya, magaan. Dahil ang Diyos palaging nagdudulot sa atin ng kagalakan. At ang kagalakan na iyan, na dulot ng Diyos, nararamdaman natin sa pagtitipon. Bakit? Dahil unang-una, pinapaalalahanan tayo ng presensya ng Diyos, mismo ng pari. Ilang beses tayong binabati sa loob ng pagdiriwang ng misa, sumainyo ang Panginoon. Kung ramdam mo na ang Panginoon ay sumasa iyo, dapat magdulot yan ng kagalakan. Hindi lamang diyan, sa banal na mismong pagdiriwang ng misa, anong mapapansin natin? Kapag pinapahayag ang mismong salita ng Diyos, ipinababatid sa atin na ang Diyos ang nagsasalita.
Ginagamit lamang ang mga tagapagpahayag bilang instrumento upang ang Diyos makapagsalita sa atin. Kaya nga matapos silang magpahayag, anong sinasabi nila sa atin? Ang salita ng Diyos. Ikaw na nakikinig sa salita ng Diyos, anong tugon mo? Salamat sa Diyos. Ramdam mo ang presensya ng Diyos dahil nagsalita siya. Yan ang alalahanin natin. Nararamdaman natin ang presensya ng mga tao sa ating paligid kapag nagsalita sa atin. Pero pansinin nyo, kapag ang isang tao galit sa iyo, anong unang nawawala? Komunikasyon. Hindi yan magpaparamdam sa iyo. Hindi yan magsasalita sa iyo. Pero ang Diyos, yamang siya'y nagsalita, pinaparamdam ang presensya niya. At hindi lamang nagwawakas doon. Sa banal na pagdiriwang ng misa, mas lalong pinaparamdam ng Diyos ang kanyang presensya kapag binibigay niya na ang kanyang kabanal-banalang katawan sa atin. Nagkakaroon tayo ng bahagi sa Diyos na nagkatawang tao. Nagkakaroon tayo ng bahagi kay Jesus na tunay na Diyos. Ikatlo, dapat tayong magalak dahil ang Diyos na ito, hindi lamang pumarito sa atin, hindi lamang ipinapadama ang kanyang presensya, ang Diyos na ito ay pariritong muli. Sa panahon ng Adbyento, yan rin ang ikatlong minumulat sa atin bakit tayo magalak. Dahil sa wakas ng panahon, si Jesus ay muling babalik. Taglay ang kanyang kadakilaan, ang kanyang kaluwalhatian na dapat nating panabikan. Bakit? Dahil kung buong buhay natin nagsumikap tayo sumunod sa kalooban ng Diyos, huwag tayong matakot na haharap sa kanyang paghuhusga. Ang mga hindi lamang handa, ang mga hindi lamang nagpakabuti, ang siyang dapat matakot sa pagbalik ni Jesus. Pero kung buong buhay mo, pinagsumikapan mong maging mabuti, pinagsumikapan mong isabuhay ang kanyang nais, pinahalagahan mo ang lahat ng biyaya na ipinagkaloob sa iyo, huwag kang matakot na salubungin ang muling pagparito ni Jesus. Bagkus magala ka. Bakit? Dahil kung lahat ginawa mo mula sa pagpapagbuti hanggang sa pagpapahalaga ng kanyang biyaya, magala ka dahil nalalapit na ang pagkakaloob ng gantimpala sa iyo. Ikaapat, dapat tayong magalak na ang Panginoon ang siyang paroroonan nating lahat. Tandaan natin, ang sino man sa atin naging masunurin sa kalooban ng Diyos, ang sino man sa atin na pinahalagahan lahat ng biyaya ng Diyos para makamit ang kabanalan, ang paroroonan natin ay walang iba kung hindi ang Diyos. Naalala nyo? Kapag dumarating ang tinatawag na panahon ng muling pagkabuhay, the season of Easter, merong malaking kandila dito, the Paschal Candle. Sa Paschal Candle na iyon, may dalawang letra, Alpha and Omega. Yung dalawang letrang iyon nagpapaalala sa atin na si Jesus ang ating simula at si Jesus ang ating wakas. Dahil sa mga taong nagsusumikap magpakabuti, sa mga taong nagsumikap na pahalagahan ang biyaya ng Diyos, sa mga taong nagsumikap na tahakin ang daan ng kabanalan, ang kanilang patutunguhan ay walang iba kung hindi ang Diyos. Ngayong panahon ng Adbyento, minumula tayo na dapat tayong magalak dahil ang Diyos sumasa atin. At sa pagparito ng Panginoon, nagdudulot yan ng kagalakan. Apat na katotohanan bakit dapat tayong magalak sa ating ugnayan sa Diyos. Ang Diyos na ito ay pumarito.
Ang Diyos na ito ay nandito ang kanyang presensya. Ang Diyos na ito ay pariritong muli. Ang Diyos na ito ay paroroonan nating lahat. Kung ito ngayon ang naging dahilan ng ating kagalakan, ang tanong ngayon, paano mo naman ipapamalas na ikaw ay nagagalak? Ang tatlong pagbasa sa linggong ito nagbibigay sa atin ng tatlong konkretong aral paano mo maipamalas ang kagalakang iyan. Unang pagbasa at ang salmo. Anong sabi sa atin? Umawit ka ng malakas lungsod ng Sion, sumigaw ka Israel, magalak ka ng lubusan lungsod ng Jerusalem. Dinagdag pa ng salmista naman, umawit kayo ng papuri poon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Unang pamamaraan para ipamalas na ikaw ay nagagalak ay sa pamamagitan ng pag-awit. Kaya nga mapapansin nyo tayong mga Pilipino, kapag masaya, kahit sintodado, kumakanta. Dahil yun ang pamamaraan na tayo'y masayahin, maligaya, nagagalak. Yan rin ang binabahagi sa atin ng pagbasa. Ikalawa, paano natin ipinamamalas ang kagalakan? Ang payo ni San Pablo sa kanyang liham sa mga taga-Filipos, sabi niya, magalak kayong lagi sa Panginoon, inuulit ko magalak kayo. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kagandahang loob. Itong ikalawa, ang pagpapadama ng ating magandang kalooban. Kapag maganda ang iyong kalooban, ikaw ay nagbibigay ng tuwa, ng saya, ng gaan sa mga taong nasa paligid mo. Ang mga millennials ngayon, ang tawag nila nito, kapag nagtataglay ka ng good vibes, maganda rin ang dala mo sa mga taong napalibot sa iyo. Pero kapag ang dala mo ay bad vibes, negatibo ka para sa iba. Kaya kung tunay tayong nagagalak, ipamalas natin iyan sa pamamagitan ng ating kagandahang loob. Ikatlo, paano ipinamamalas ang kagalakan ng isang Kristiyano na sumasa kanya ang Panginoon? Mapupulot natin sa Ebanghelyo. Anong sabi ni Juan? Sabi ni Juan, ng ilang beses siya tinanong kung anong dapat gawin. Una niyang tugon, kung mayroong kang 2 baro, bigyan mo ng isa ang wala. Ganyan din ang gawin ng mga may pagkain. Dugtong niya pa, huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin. Nagpatuloy pa si Juan, ang sabi niya, huwag kayong manghihingi kanino man sa pamamagitan ng pamimilit o ng pagpaparatang ng di totoo. Sa madaling sabi, ang isang tao na tumataglay ng kagalakan, ipinamamalas niya iyan kung marunong siyang magbahagi sa mga nangangailangan at ang di pagsasamantala sa mahihina. 3 aral ang binibigay naman sa atin ng mga pagbasa. Kung tunay nga tayong nagagalak dahil sa Diyos, na ipamamalas natin iyan sa pag-aawit ng malakas, sa pagpapadama ng kagandahang loob, at ikatlo, sa pagbabahagi sa mga nangangailangan at ng di pagsasamantala sa mga mahihina. Yamang ito ang binibigay na aral sa atin ng mga pagbasa. Huminto tayo mga kapatid. Itanong natin sa ating sarili, ako nga ba ay tunay na nagagalak? Ang kagalakan ko ba ay buhat sa Diyos o buhat sa mga tao at material na bagay na nakapaligid sa akin? Ikaw lamang ang makakaalam niyan. Pero ngayong 3 linggo ng Adbyento, pinapaalalahanan tayo. Kung nais mo ng tunay na kagalakan,
matatagpuan mo lamang yan sa Panginoon. Dahil ang tunay na gagalak, ang galak na iyan hindi nananatili sa iyo. Ang galak na iyan, ibinabahagi sa iyong kapwa-tao upang sila rin ay makinabang sa kagalakang mula sa Diyos. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.